Chapter 49, Tasty Lips in the Morning. Apple. Hindi ko alam kung anong oras na nang imulat ko ang mga mata ko. Bala ko pa sana magtagal rito sa kama pero nang mapansin kong wala akong katabi, ay dali-daling ako napatayo at nagtatakang tinignan ang paligid. Nasaan na yun? Ang aga niya yatang nagising. No choice kundi ang bumangon para sa ikakaganda ng araw ko. Tinatamad na kasi ako tuwing tanghali na magigising, kaya para hindi tamarin ay kinakailangan ko pang unahan ang araw sa pagsikat. Nakakalungkot lang kasi nauunahan ako ng araw ngayon. Bagsak ang balikat at inaantok pa ako nang pumunta sa banyo at naglinis ng masiguro kong hindi na nakakahiya ang ayos at itsura ko ay patalon-talon at sagad pa ang ngiti ko nang lumabas ng kwarto na pumunta sa kusina. Speaking of ghosts, yung hinahanap ko kanina sa kama, hito pala at nagtsatsaan na sa counter. Ang aga niyang nagising, halatang maayos na rin ang lagay niya dahil imbes na roba ang suot ay naka-t-shirt na itim na lang siya. Hindi na lang tuloy yung paborito kong tanawin. Good morning, batik ko kay boss na mainta-imtim na naini-enjoy ang tsaa. Tasa ng tsaa niya, mukhang kagagawa lang nung tsaa kasi umuusok pa. Ginitian ko si Xavier ngunit agad rin nawala ang ngiti ko nang makita kung gaano kalamig at nakakawalang gana ang mukha niya. Kay aga-aga tapos suot-suot na niya yung pamilyar na poker face na talaga namang niyang sinusuot tuwing may kaharap siyang ibang tao. Dahil sa sobrang pagkadismaya ay hindi ko maiwasan ang mapabuntong hininga. Boss, kay aga-aga tapos ganyan ang forma ng mukha mo? Para lang natalo sa sugal? Puna ako sa lalaki habang nagtitimpla ako ng sarili kong kape. Hindi nag-react si boss kaya ipagpapatuloy ko na lang ang sermon ko. Alam mo ba na nagmasaya ka sa umaga, mas lalong madadagdagan ang oras mo para mabuhay? Rinig ko na ang mahinang pag-angil ng boss ko pero imbis na matakot ay napatawa na lamang ako. Ang hilig niyang umaangil, leon ba siya? Ay, may bagong species ba naman ng leon na namamalikmata lang ako? Na itong leon na nasa harapan ko ay may sungay? Pigilan ko ang mapahagikik dahil alam kong pag nahuli ako ni boss ay magtatanong na naman siya kung ano ang problema ko at kung bakit ako natatawa. Nang matapos ko na ng magtimpla ng kape ay inilapag ko ito sa counter katabi ng isang tasa ng tiyaan niya. Kumunot pa nga ang noo ni boss habang nakatitig sa kape ko. Anong problema niya? Kung makatitig kasi siya sa kape ko ay akala ay may alien siyang kaharap. Kumain ka na ba, boss? Tanong ko sa lalaking abalang-abala na sinusunri ang inumin kong tinimpla. No, hindi magluluto ako ng umagahan ngayon kasi wala pa si kuya doon. Yes, sa wakas ay makapagluluto na rin ako ng mag-isa. Ang tagal ko ring hindi nakapagluto mag-isa kasi laging nandyan si kuya doon para alalayan ako. Masarap naman yung mga luto ko kaya hindi ko na kailangan pang mag-alalayan. Inilagay ko sa electric stove ang frying pan at akmang magka-crack ng itlog. Nakita kong sumisip-sip si boss sa kape ko. Akin yan, naubos na yung tasa, tiyaan niya, kaya yung sa akin naman yung balak niyang ubusin. Bakit mo ininom yung kape ko? Taas ang isang kilay kong tanong sa lalaking uminom ng kape ko. I want to know the difference between coffee and tea. Kunot ang noon niyang asel sabay tulak palapit sa akin ng tasa ng tiyaan niya. Anong gagawin ko sa tasa ng tiyaan niya? Why don't you taste mine? Oo nga, huling inom ko sa tsaa ay kumalma ako at saka ang sarap ng tsaa niya. Ang sabi ni Kuya Don ay galing pa sa China yung mga stocks ng tsaa ni Xavier. Ang swerte ko na kung makakatikim ulit ako ngayon. Hayan, lumapit ako muli kay boss. Titikman ko lang naman ulit. Dahan-dahan kong hinawakan ang tasa niya at saka mo unti-unting inilapit sa labi ko hanggang sa matikman ko ang laman. Nakakakalma nga ng utak ang ininom na ito. Ang sarap kahit medyo mapait. Kung siguro ay may pera lang ako, baka lumipat na rin ako sa tsaa. Masarap naman, wika ko kay boss na nakapangulumbaba na ngayon habang nakangising nakatitig sa akin. Bakit na naman ganyan ang itsura niya? Kung nakatitig siya ay parang may ginawa siyang kalokohan.
Pinaningkitan ko ng tingin si boss, ngunit imbis na siya ang bagabag ay ako pa ang hindi mapakali. Nagkasalubong lang ang mga titig namin pero abot-abot na ang pagpapapanik nitong puso ko. Dahil sa biglaang emosyon na lumukob sa akin ay wala na akong nagawa kundi ang mapasapo na lamang sa aking dibdib. Ano bang ginagawa ni boss sa akin? Bakit sa simpleng pagngisi ay titig at napapabilis niya ng ganito ang puso ko? Akala ko ay hindi na kami gagalaw pa at uubusin na lang ang oras sa pagtitigan. Ngunit may itinuro si boss. Otomatikong sumunod ang tingin ko doon at makita ko ang umuusok na kawali. Wow, yung kawali nasusunog na, dali-dali kong nilapitan ito at nilagyan ng mantika. Kasalanan to ni boss. Kumalma ka lang, Apple. Baka mamaya ay hindi masarap ang kalalabasan ng pagkain na iluluto mo kung buong oras ay ganito kabilis ang tibok ng puso mo. Kaakalma lang, inhale and exhale. Ilang segundo kang pinakalma ang sarili ko at upang iwasan ang muling pagpapanik ay hindi ko na tinapunan pa ng pansin ang lalaking nasa kitchen counter. Kung pwede lang talagang sagawan ko si boss, papaalisin ko na agad siya rito sa kusina kasi habang nagluluto ako ay ramdam na ramdam ko ang mga titig na binabato niya sa akin. Alam niyo yung pakiramdam na parang may multong nagmamasid sa'yo? Ganoon na ganoon ang nararamdaman ko ngayon. Sigo-segundo akong napapalunok at minsan ay napapasok pa ng kawali. Ouch! Bakit ba kasi nakakalimutan kong mainit itong kawali? Nang matapos ko nang lutuin ang hotdogs ay agad kong pinatay ang kalan at inilagay na sana sa plato ang ulam nang may biglang humawak sa braso ko. Oy, singhal ko kay boss kasi bigla lang niya ako hinihila. Magrereklamo pa sana ako pero nang itapat niya ang kamay ko sa gripo ay tahimik na lang ako. Hindi ako natahimik dahil sa hapdi ng mga lapnos. Natahimik ako kasi nasa likuran ko si boss. Para niya akong niyayakap mula sa likod. Hawak-hawak niya ang kamay ko habang maingat itong binabawal banlawan sa gripo. Diyos ko, huwag naman sana magkaroon ako ng sakit sa puso. Nanatiling nanlaki ang mga mata ko at tulala kung ikukumpara ko ang katawan ni boss. Pipiliin ko nang ikumpara siya sa bato, ang tigas kasi ng katawan. Kung siguro study first ako ay hindi na ako nagdadalawang isip pa na bumigay kay boss. Habang banayad niyang hinahaplos ang bawat hapnos ko sa kamay ay siya namang pag-alon ng lalamunan ko at panginginig ng aking mga tuhod. Kung hindi lang nakasandal sa likod ko sa katawan niya, baka kanina pa ako nakalupasay sa sahig. Huwag ka kasing tatanga-tanga, baka sabihin pa ng mga tauhan ko, minamaltrato kita, tsaka okay na sana yung pagiging sweet niya pero bakit kailangan pang haluan ng pagiging arogante? Mabilis kong binawi ang kamay ko sa kanya at kahit nakakahiya ay pilit ko siyang hinarap. Wow! Wala naman lang espasyo sa pagitan ng mga katawan namin. Huwag na kasing tumitig habang may nagluluto. Singhal ko sa lalaki na hindi pa yata nakuha kung ano ang ibig sabihin ko. Hay nako boss, napakatalino mo pero simpleng pagpuri ay hindi mo makuha. Kinunutan ako nito ng noo at bago pa man siya makasabing kung anong masasakit na salita ay agad ko nang tinakpan ang labi niya gamit ang kamay ko. Napatigil pa nga ako nang maramdaman ko kung gaano kainit at kalambot ang labi ng lalaking ito. Hindi naman siya nagli-lip gloss pero bakit parang ang sarap pisilin ng labi niya. Nanuyo ang labi ko sa hiya ako nga itong babae pero may pagka-dry ang labi ko. Siya, epekto ba ito ng pagiging mayaman? Hihihi. Naiilang kong tawa na makitang pati si boss ay nagulat sa ginawa kong pagtakip sa kanyang labi. Chapter 30. Kindness. Apple, kanina pa ako nagtataka kung bakit wala akong marinig na maingay sa buong bahay. Wala sina Kuya Don at ang iba dahil ang sabi ng napakagaling kong boss ay pinagbakasyon muna raw niya lahat ng tauhan niya. Nakakasyak talaga. Alam niyo yung pakiramdam na nag-alala ka nga para sa buhay mo tapos mag-alala ka pa dahil sa buhay ng iba. Dahil sa ginagawa ni boss, binibigyan niya ng oportunidad yung mga masasamang loob na patayin siya. Ayokong mangyari yun kasi parang kaibigan ko na si boss.
Mahalaga na siya sa akin at parte na siya ng buhay ko sa ayaw o sa gusto ko. Hay, no choice ako kundi ang tanggapin siya dahil hinulog siya ng langit upang solusyonan ang lahat ng problemang mayroon ako. Boss, sigurado ka bang kaya mong gawin yan? Nagtataka kong tanong kay boss na kanina pa busy na busy sa pag-aayos ng sirang electric fan. Hindi naman talaga namin kailangan ng electric fan kaya lang kasi sayang ito kung itatambak lang dito. Hindi sa akin ito ngunit dahil nakita ko kung malapit sa basurahan ay paniguradong tinapon na ito ng may-ari. May-ari na nagngangalang Sayon. Yung lalaki talaga na yun, porket mayaman ay nagtatapon na lang ng mga gamit na hindi na niya kailangan. I can't fix this. Siya, determinado na maayos yung electric fan ni hindi nga niya alam kung paano bubuksan iyon. Pagka-uwi ko kasi sa bahay ng electric fan na iyan ay dali-dali kong nilinis at bubuksan na sana para malaman ang sira biglang sumulpot si boss at nakigulo na sa ginagawa ko. Magaling raw siyang gumawa ng mga sirang bagay tapos easy lang daw na gawin itong electric fan dahil hindi naman raw yata masyadong sira. Sinaksak ko na yan kanina kaya lang ayaw talagang umandar. Boss, ako na kasi ang gagawa. Pagpupumilit ko kay boss at akmang tatayo na sa kinauupuan ko upang kunin ang electric fan nang bigyan na naman niya ako ng isang napakatalim na tingin. Hindi mo naman yata kayang gawin yan. I can do this. This is just a piece of cake. Halata nga piece of cake lang para sa kanya. Konti na lang ay dudugo na ang mga daliri niya kakakatikot dyan sa wires ng electric fan. Hindi man ako expert pagdating sa mga ganitong bagay ngunit may alam ako kahit papaano. Itumba ko pang dadakmain yung plug ng napulot kong gamit nang marinig ko na naman ang pag-angil ng boss ko at dahil sa takot ko sa kanya ay wala na akong nagawa pa kundi ang umatras na lang at panoorin siyang maghirap sa electric fan na wala naman talagang sira. Hindi lang iyan umaandar dahil marumi. Kanina ko pa alam na yan lang ang diferensya ngunit ayaw makinig sa akin ni Xavier. Damn this thing, mura pa niya na hindi na umaandar ang gamit. Should I throw you away ho? Nakakahiya, parang balak pa niyang pakipagsuntukan sa electric fan. Dahil ayoko nang makita pang gagawin, kahihiya ni boss ay napagdesisyonan ko nang pumunta sa kusina at magluto na lamang ng kakainin namin para sa tanghalian. Hay, pinulot ko talaga yung electric fan na iyon para ibigay kina Tuto. Naikwento kasi sa akin ng bata na kulang sila sa electric fan kaya tuwing gabi kasi hindi umiikot yung sa kanila. Kaya sa bunsong kapatid na lang iyon tinatapat. Kahit papaano ay naalala ko ang sarili ko tuwing may mga batang nangangailangan kaya hanggat kaya ko ay gusto kong makatulong sa kapwa. Tahimik lamang ako at seryoso habang niluluto ang ulam at kanin. Nang matapos ay naglakad ako pabalik sa sala kung nasaan naabutan kong sinaksak na ni boss yung plug na sasaksakan. Gumana kaya? Baka naman sira pa yan at mapasabog pa niya. Hindi ako gumalaw habang hinihintay ang resulta. Akala ko ay papapalpak si boss ngunit nang makita ko ng unti-unting pag-ikot ng electric fan ay napangiti na rin ako. Okay naman niyang ayos niya pero medyo nahihirapan yata paandarin yung gagamitin. Bago ako lumapit kay boss ay kinuha ko muna ang isang face towel sa kwarto at saka siya nilapitan. Paano mo nagawa boss? Sinulyapan ko pa siya. Nakatitig siya sa electric fan habang may nagmamalaking ngiti sa manipis niya ngunit namula-mula niyang labi. I told you I can fix this thing. Nagmamalaking wika ng lalaki habang hindi pa rin ako tinatapunan ng tingin. Sabi na at magbayayabang ito pero tama naman kasi ang sinabi niya. Maayos niya ang electric fan na ito tapos nagawa pa niya. Ano ang panggagamitan mo dito? Tanong ni boss nang iabot ko sa kanya ang face towel. Ibibigay ko po sana kay Toto kasi naikwento niya sa akin na kulang sila ng electric fan sa bahay. Ewan ko, hindi ko masabi kung maayos o malungkot ba si boss. Sagot ko dahil nananatiling walang emosyon ito habang nakatitig pa rin sa ginawa niyang electric fan. Maingay man ang gamit na ito pero masasabi kong maganda pa ang
kalidad kasi malakas pa ang binubugang hangin. You keep that? Why give it to others? Nagtatakang tanong ng boss ko. Napunta sa akin ang titig niya para siyang isang bata na tinatanong kung bakit nanggagaling sa itlog ang manok. He titled his head and gritted his teeth while waiting for my answer. Hindi ba talaga niya alam ang sagot? Nakipagsuntukan ako ng titig kay boss pero kahit ano talagang gawin ko ay lagi akong matatalo sa staring contest naming dalawa. Meron naman kasing mga aircon dito sa bahay kaya ano pa ang gagawin ko sa electric fan? Mas magandang ibigay ko yan sa nangangailangan. Punong-puno ng pasensya kung sagot sa kanya ngunit hindi pa rin naalis ang pagkakunot ng noo niya. You're being full again. Kung ibibigay mo ba yan sa ibang tao, may matatanggap kang kapalit? Seryosong seryoso sa tinatanong niyang iyon. Ganyan ba ang point of view niya sa pagbibigay? Ang makakakuha ng kapalit sa binigay mo? Sino ba ang teacher nito noong bata? Bagsak kasi si Sir sa GMRC noong nag-aaral siya. Naiilang akong napatingiti kay boss kaya naman mas lalo lamang nagsalubong ang makakapal niyang kilay. Same with the question of why helping, taking care and protecting me if you can't have anything from me? Tanong ko kay boss. Sana maintindihan niya ang ibig kong sabihin. Hindi kasi ko talagang alam kung paano ipapaliwanag sa katulad niya na ang pagbibigay ay hindi mandatory o hindi man pilit kusang loob ito. Mukhang naliwanagan naman na si boss kasi unti-unting nawala yung pagkakunot ng noo niya. You're wrong. Paano ako nagkamali? Pinunasan ni boss ang kamay niya na marumi at saka siya lumapad palakpit sa electric fan na ginawa niya. I protect, talk here, and help you. In return, you give me happiness. Nahiya niya pang sabi, pigil ko nga nang mapatawa ang pag-iwas niya sa tingin. I give him happiness? Paano nangyari yun? Palagi nga akong umiiyak ay kinakabahan tuwing nasa tabi niya ako. Ibang-iba ang nararamdaman ko sana napapikit-pikit ako nang tanto ko na hindi ako kinakabahan at natatakot pa kay boss. Iba na ang nandito sa puso ko. Wala sa sarili akong napasapo sa dibdib ko habang nakatitig sa gwapong nilalang na nasa harapan ko. Kung ikukumpara ko yung nararamdaman ko noong una naming pagkikita, masasabi kong nawala yung takot at lungkot. Ayaw kong aminin pero totoo siya. Happiness ang tanging nandito sa puso ko sa oras na ito. Pilit akong napatikhim at upang pakalmahin muli ang pagkawala ng puso ay ibinalik ko na sa liso namin ang atensyon ko. Ganoon nga hindi naman natin kailangan ng material na bagay bilang kapalit. Sapat na yung saya na makita natin na may natutulungan tayo. Ginitian ko si boss ng pagkatamis-tamis at saka unang pagkakataon nakita ko ang totoong emosyon na nakapaloob sa nakakatakot at misteryoso niyang mga mata. I saw sadness, hindi rin makalagpas sa paningin ko ang pag-awang ng labi niya bago siya umatras at marahang tumango sa akin. Right, mahinang usal niya sa ikinatawa ko na lamang, nagiging malalim na yata ito. Nang dahil sa electric fan ay nakaramdam na kami. So class, that's our lesson for today. Pasigaw kong singit para pawiin ang lungkot na nakakaibang emosyon sa unti-unting namamayani sa paligid namin. Napailing na lamang si boss at bago ko pa madagdagan ang hirit ko ay nagmamadali na itong pumasok sa kwarto. Maliligo yata siya dahil sa dami ng grasa na nasa kamay niya. Masaya rin ako sa kasama ko siya. Hindi ko alam kung bakit at kung paano nagsimula ito ngunit sa tuwing titig ako sa kanyang mata, wala na akong ibang gustong gawin kundi ang lapitan siya, alagaan at pasayahin. Kahit naman siguro ang isang misteryoso at matayog na pader ay kinakailangan ng kulay at importansya, di ba? Magpapatuloy ang chapter 51.